Aminado si Joanna na hirap sila sa buhay. Bago tumuntong sa kolehiyo, hindi alam ng kanyang pamilya kung makapagpapatuloy pa siya ng pag-aaral. Kakaunti lang kasi ang kinikita ng kanyang ina sa pagmamanikurista. Ang masaklap pa dito, pumanaw ang kanyang ama noong nakaraang taon. Sobrang hirap pag-aralin yung sarili pagdating sa college. Kasi sabihin na natin na although nagbibigay ng allowance yung mother and father ko, hindi naman siya ganoon kalaki and syempre nandun yung tipong nahihiya ka humingi. Kursong Bachelor of Science in Civil Engineering kinukuha niya sa kolehiyo sa Capiz State University. Dahil sa hirap ng buhay, sumubok siya maging scholar ng Department of Science and Technology at pinalad naman siya. Dahil sa scholarship na ito, kada semester, may natatanggap siyang 45,000 pesos mula sa DOST na nagagamit niya para pantustos ng kanyang pag-aaral. Ito ang nais pang palawakin ng ahensya. Hangad ng DOST na magkaroon pa ng maraming scholars sa mga kursong may kinalaman sa science and technology. Ayon sa datos ng DOST, umabot na sa mahigit 50,000 students ang kanilang scholars sa buong bansa. Nakatatanggap ang mga ito ng mahigit 40,000 pesos allowance kada semester. Nagtatag na rin ang DOST ng Philippine Science High School System sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na sa Metro Manila, kung saan libre ring nakapag-aaral ang mga estudyante at nakafocus ito sa mathematics, science and technology. Patuloy rin ang minomonitor ng ahensya ang kanilang mga scholars kahit na graduate na ang mga ito. We are providing our scholars an option not to be employees but to be their own employer or boss. Bukod sa pagdami ng DOST scholars, nais din ng ahensya na madagdagan ang DOST schools sa buong Pilipinas. Kaya ang hiling din nila, madagdagan ang kanilang budget para sa susunod na mga taon. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.